Yo, what's up mga tropa pips? Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po dito sa aking vlog. Ngayon po, meron po tayong ipe-play na video. Ito po ay video ni Sir Yayam Dizon na isa pong masugid din na taga-suporta ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At meron po siya natanggap na isang intel. At ito ay Class A information na meron pong katotohanan. Para sa akin, may katotohanan to kasi bulong-bulungan na to nung mga nakarang araw eh. Meron nga nagsabi sa akin, isang DDS eh. Wag daw ako sasama dun sa rally. Baka daw mamaya mag-cover ako doon kasi nung nakaraang November 21 rally, pumunta po ako sa EDSA. Ngayon daw po, wag daw po akong pupunta doon dahil nga daw po etong rally na ito ay meron po talagang kaguluhan na gagawin ang ilang mga personalidad at grupo. So ito po yung video ni Sir Yayam, pakinggan po natin. Magandang gabi mga kayayam. Medyo gabi na pero ayoko patagalin itong information na natanggap ko. Meron tayong reliable intel, no? Na sinasabing talagang merong pagpaplano na ginagawa para pabagsakin ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Kung talagang totoo ang ating source, no? Ang tawag nila sa kanilang operation sa November 16 to 18 ay Bag on the Go. Yan po ang code name, Bag on the Go, no? Ang intel na to ay galing mismo, no, sa mga kasama sa nagpaplano para pabagsakin ang ating Pangulong Bongbong Marcos, no. Sasabihin ko po sa inyo, karamihan sa kanila no retired at meron din active pa. Pero yan yung tumutulong kay VP Sara Duterte, no, dahil mga naging tauhan niya o mga commander ng kanyang security group noon, no, katulad ni Colonel Lechica. So babasahin ko po, no, ang sinasabing posible. Ito po ay kailangan pa i-verify ng husto, no. Pero po ito yung mga taong sinasabi na nagpaplano, no, na pabagsakin ang ating pangulo, no. And some of them ay talagang hindi katakataka dahil talagang matagal na nilang dinestabilize ang ating gobyerno, no. Matagal na silang sumasama sa mga aktibidades kasama noong September 21 kung saan talagang pinipilit nila na mapapagsak, no, ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito po ang mga participants sa Bag on the Go, no. Yan ang operations name ng kanilang pinaplanong masama against our government, no. Again, no, for further verification, bahala na po ang ating mga kapulisan at ating mga sundalo, ang kanilang respective intelligence groups para i-verify ito ng gusto, no. Ito po ang mga taong kasama sa planning para sa November 16 to 18 rally diyan sa Luneta. Si Romeo Poquis, si Orlando or Orly De Leon. Nabanggit din po ang pangalan ni Benjamin Magalong, pero ito ay for confirmation pa ng gusto. Si Johnny Macanas, at nabanggit din po si Gerald Bantag na alam natin na nagtatago dahil sa kanyang murder case na kinaharap sa pagpatay kay ano pangalan yon? Yung radio or host, no? Na-miss ko yung hindi ko maalala ngayon yung pangalan. Anyway, so si Gerald Bantag kasama, si Colonel Lechica, Colonel Leonardo, Colonel Metran. Palagay ko active pa to sa serbisyo, no? Pero sinasama sila, no, sa nagpaplano para sa November 16 to 18 rally. Etong si Kapitan Dado Enriquez, no, retired na to. At si Attorney Ferdinand Topacio, Attorney Vic Rodriguez, at former Congressman Mike Defensor. Gayon din si Chavit Singson at si Senator Rodante Marcoleta. No, yan po yung mga pangalan na binabanggit, no, nakasama sa pagpaplano sa November 16 to 18 activities nila, no. Sinasabi rin sa Intel na ang posibleng financier ay si Chavit Singson, no. At meron pang isang binabanggit, a certain Orlando Olamit alias Monk, no. Sinasabing MNLF commander, no, as one of the organizers also, no. Ang target area ng kanilang rallies ay of course Luneta, and then posibleng pumunta sila sa Menjola at sa Malacanang, no. Nakalagay din sa Intel ay madalas na pagkikita
ang Vice Presidente Sara Duterte sa Iglesia ni Cristo compound, no? Sa Central Temple sa may Commonwealth. At sinasabi rin na si Ka Eduardo Manalo, ang Executive Minister ng INC, ay lilipad papuntang abroad para hindi magmukhang involved talaga ang INC sa pinaplanong hindi maganda. No? Meron ding lumalabas sa intel, although unconfirmed pa, na may mga Chinese nationals, no, na involved dito or posibleng maging involved, no, especially when it comes to funding and influence, no. Okay. And lastly, sinasabi rin na ang mga sasakyan like the buses na maghahakot ng mga tao ay ipoprovide ni Chavit Singson dahil siya ay merong, no, bus line, no, yung pangalan ay Partas, no. Okay, mga kayayam. So yan po, binanggit po natin ang mga taong involved at ang kanilang plano. Ang tawag sa kanilang Oplan ay Oplan Bag on the Go. Okay po. So yung mga kaibigan natin, nakasama natin sa intelligence community, paki-verify po ng gusto ito, no? Ako po ay nagsisiwalat ng bagay na to para lang, no, maprotektahan ang ating Pangulo at ang kanyang gobyerno. Magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang gabi mga kayayam. Medyo gabi na pero... So, yan pong intel na yan. Para sa akin, ito naman, hindi naman din ito sisingaw. Hindi rin naman to lalabas kung hindi totoo di ba? Saka matagal na tong bulong-bulungan. Nakumpirma lang ni Sir Yayam na meron po talagang nagbabalak na manggulo sa darating po na rally sa November 16 hanggang 18, 2025 sa Luneta, Mendiola at Malacanang. Ngayon, nakita naman natin na noong mga nakaraang rally, yung sa EDSA na ako'y pumunta, tahimik. Tahimik ang rally doon at wala pong yung nananakit, walang kaguluhan, wala nang nanggugulo na nananakit na mga pulis, wala pong doon, walang mga pumapasok sa mga establishmento, nagbabandalize, wala pong ganun doon. At napaka-sibil ng rally doon at mararamdaman mo yung yun kasi yun yung mararamdaman mo yung seryoso na panawagan laban sa korupsyon sa ating gobyerno. Pero etong ganitong mga rally, katulad ng nangyari sa Luneta, doon sa Mendiola, na nagkaroon ng mga kaguluhan, may mga nambabato, naninira ng mga negosyo. Yan po yung rally ng mga ang gusto ay pababain sa pwesto si PBBM. At alam naman natin kung sino ang mga organizer niyan at alam natin kung sino ang may kagustuhan niyan. Mga Dutae supporter, di ba? At ang mga Dutae supporter dahil nga po nararamdaman nila na malabo nila mapababa si PBBM at ang kanilang vice presidente malabo ding maging presidente, di ba? Gumagawa sila ng paraan para si PBBM ay mapababa sa pwesto at matanggal po sa sa Malacanang. Ngayon, etong bag on the go nila na Oplan para pabagsakin si PBBM. Ito po yung parang pinaka last hurrah na nila. Ito na yung pinaka last na attempt na nila to. Bakit? Kasi ubos na rin siguro resources nila. Baka naramdaman nila na humihina na naman na talaga sila. Hindi nga nila mapuno yung Liwasan Bonifacio doon sa Maynila o ano ba lugar 'yon? Basta yung Liwasan doon. Sa Manila. Tapos hindi nila mapuno EDSA kaya nakikigulo sila noong November 21 rally.
Pero nandun na sila sa gilid, sa may truck na may sound system, nandun na sila sa gilid. Kokonti lang din sila. Kumpara sa mga talagang nandoon na mga kabataan sa may harapan ng EDSA People Power Monument na talagang ang mga tao po ay maayos ang kanilang yung tinatawag na programa. At wala naman doon wala akong narinig doon sumigaw ng Marcos resign doon sa November 21 rally sa EDSA. Ngayon, ito pong mga personalidad na nabanggit, Romeo Poquis, si Orly De Leon, at itong si Benjamin Magalong for confirmation pa daw po. Si Johnny Macana, si Gerald Bantag, si Bantag, syempre, ang gusto niyan, mapaalis sa pwesto si PBBM para makalabas na siya kasi nagtatago to eh. Yung Colonel Lachika, Colonel Leonardo, alam ko itong si Leonardo, ito yung pinatawag sa Quadcom kasama ni Royina Garma na may kinalaman din po sa mga EJK. Etong Metran, alam ko ano pa to mga nasa serbisyo pa to. Pero itong si Dado Enriquez, hindi na ako magtaka kung sumama to kasi ito yung bugok na ex captain na matapang nakala mo kung sino pero kapag nung malaman na meron siya mga magiging kaso nagtago. Syempre si Tupacchio talagang yan anti-BBM yan at si Vic Rodriguez. Si Mike Defensor kasama yan ni Marco Beta sa paglalabas kay Gutesa. Si Chavit Singson, syempre gigil na kay PBBM yan. Gusto talaga niyang pabagsakin si PBBM. Kasi po sumisingaw na yung mga baho niya sa Ilocos Yung kanilang mga kumpanya, mga construction firm, gumagawa ng mga substandard daw po ng mga proyekto doon sa Ilocos. At ito nga si Orlando Olamit, na hindi natin kilala na alias Monk daw po. Alam nyo, mahirap magtagumpay ito. Bakit? Kasi alam nyo po, ang isa sa mga kailangan para yung kumbaga yung ingredients para sa isang matagumpay na pagpapatalsik sa isang gobyerno, dapat ang taong bayan nagkakaisa. Kaya lang, yun ang kulang sa mga DDS. Marami silang vlogger dahil marami silang binabayaran. Marami silang mga personalidad na mga nasa media o yung nasa kumpanya ni yung SMNI na nagagamit nila para kumbaga kumondena ng kumondena sa ating pangulo at nagiging stage ng mga anti-BBM, 'di ba? Marami diyan mga segment, balita, mga yung iba mga nagpe-fake news. Hindi naman nakasiyan na media. Kumbaga wala na silang tawag dito, lisensya. So sila ay gumagana bilang mga vlogger na lang, YouTube channel na lang etong SMNI. So nagagamit nila 'yan. Mukhang malakas sila kasi meron sila SMNI, pero hindi din naman effective. Ngayon, yun ang kulang na isa sa mga Duterte supporter, taong bayan. Hindi nila kasama ang dilawan, hindi nila kasama ang kakamping. Hindi nila kasama ang mga maralita. Yun talagang maralita na samahan ng mga mahihirap. Hindi nila kasama ang yung mga akbayan, hindi nila kasama diyan yung mga tawag dito, yung mga party list yung Makabayan Black, yan, hindi nila kasama yan. Mas marami pa nga yan. Yung mga Makabayan Black, mga akbayan, yung mga kilusang kilusang bagong lipunan, o kilusang Mayo Uno ba yun, mga ganyan. Yan yung mga kilala mga nagrarally, hindi nila kaisa. So, one ingredient, taong bayan. Wala nun ang mga Dutae. Hindi nila kayang punuin ng EDSA. Ngayon, kailangan nilang gumamit ng religious group. Ano ba mga religious group na pwede nilang gamitin? Unang-una na dyan ang iglesia. Sasabayan nila ang iglesia. Pangalawa,
KOJC. Alam naman natin, ilang piraso lang KOJC para nasa 20 mil lang daw eh. Meron ako napanood na video, sinasabi 20 mil lang daw ang KOJC. Pangatlo, etong bago na makikisama sa mga rally. Sabi po bulong-bulungan, etong Jesus is Lord. Para ipagtanggol naman si Joel Villanueva. So, baka nga, di ba? Baka dumami sila, pero yun talagang mga grupo na sasamahan sila sa kanilang pinaglalaban, wala sila. Hindi talaga. Kasi nga po, iba ang kanilang naratibo. Ang gusto nila, pababain si PBBM, ang ipalit, ang kurakot na si Sara Duterte. So, doon pa lang, hindi na sila sasamahan ng taong bayan. Unless, magbayad sila ng mga tao. Katulad niya, nabanggit ni Sir Yayam, yung mga bus company, ni nitong si Chavit, gagamitin din daw po para manghakot ng mga tao. Tignan natin kung totoo yan. Ngayon, ang isa pa pong ingredients para po magtagumpay ang pagpapababa sa isang presidente, dapat kasama mo diyan ang mga militar. Kung ang mga kasama mo, yung mga walang kwentang militar na mga nag-retire na, mga retirado na, at bunganga na lang ang matapang. Wala. Mahina. Hindi kaya. Pag puro retired lang ang kasama, dapat meron kayong kasamang medyo mala Trillanes, mala Gringo Honasan, mala Fidel B. Ramos. Pag may kasama kayong ganyan, yan, baka makaya ninyo. Kaya lang, sa mga retirado, walang ganyan eh. Walang ganyan. Sa mga nakapwesto naman, sa mga nasa Navy, Marines, AFP, hindi kayo sasamahan yan. Kasi nga, ang gusto ninyong iupo din, kurakot. Mas tapat sa konstitusyon ang mga army kaysa maging tapat sa mga kurakot. Kaya hindi talaga mananaig yan. Malabo. Ngayon, sana maimbestigahan at ma-confirm etong si Benjamin Magalong kung talagang ito'y kasama. Kapag ito pumunta doon sa rally na yon at magkukuda, alam na natin. 'Di ba? Kasi alam na natin na ito nga si Benjamin Magalong, ito ay konektado kay Bongo. At meron nga pong litrato diyan na kung saan sinusuportahan ni Benjamin Magalong ang kandidatura nitong si Bongo nitong nakaraang 2025 election. So yan po yung isa sa mga kumbaga kung maisasama nila yan, madadala nila sa EDSA o sa Menjola o sa Luneta, baka meron silang lakas. Kaya lang kung hindi nila maisasama isang Benjamin Magalong, wala rin. Kasi wala ka na ibang aasahan dito. Sa mga pangalan na binanggit ni Sir Yayam Dizon, wala ka nang ibang mababanggit dito yung masasabi mong medyo may, medyo may tikas. Si Benjamin Magalong lang ang isa sa pinaka, relevant at merong dating. Pero Mike Defensor, Vic Rodriguez, wala. Ilang beses na nanawagan ng mga mga rally, walang kwenta. Si Dado Enriquez, wala, hindi mananaig ang kumbaga boses nitong mga taon to, hindi po. Ngayon, yung mga financer po, mga possible financer, ito daw si Sara Duterte, si Pulong at si Chavit. Kung gagamitin po ang taong bayan at babayaran ng mga rallyista, siguro pwedeng katulad nung nakarang eleksyon, yung sinasabi ko na tanggapin niyo yung bayad. Pagkatanggap niyo ng bayad, buwi na kayo. Mabawasan man lang ang mga nakulimbat nitong si Sara nung siya ang DepEd secretary. 'Di ba? Pag pag nakakuha niyo na bayad, uwi na. 'Di ba? Para madala yung mga yan na kumuha ng mga bayarang rallyista na umuwi rin kagad.
Kaya ito, sana nga po ay hindi totoo. Ito nga, Oplan bag on the go, di ba? Sana nga hindi talaga totoo. Pero kung totoo man to, better luck next time na lang kagad ang sasabihin ko. Dahil alam ko naman ito, failed attempt for destabilization na kagad to. Failed attempt na kagad to at hindi ito magtatagumpay. Kasi nga po, paano magtatagumpay kung wala silang taong bayan? Ang iglesia naman, di naman sumisigaw ng Marcos Resign eh. Depende na lang. Kung talagang sisigaw sila ng Marcos Resign sa November 16 to 18. Tignan natin. Taong bayan, wala sila. Wala silang mga kasama from AFP. Isa pa, wala rin silang mga tawag dito, wala rin silang mga maisasama na mga matitikas doon. Sino? Kiko Barsaga, Banatbay, o pupunta doon. Wala na. Ilang beses na nawagan yan. Laos na. Si Kiko Barsayad, hindi pa sumisikat na laos na. Puro kuda na lang. Wala naman maipakitang Halatang halata naman na si Kiko Barsayad, may sayad at mukhang talaga may tililing. Parang si Sara kung magsalita. Diba? Kaya, ito, failed destabilization attempt na kagad to sa November 16 to 18 kung totoo ang Oplan bag on the go. So, wala silang taong bayan, wala silang mga matitikas na mga personalidad na sasama sa kanila, wala din silang AFP, hindi sila suportado na AFP dahil ang AFP, ang gusto yung kapayapaan at ang gusto ng AFP, pagkakaisa. Hindi po pwedeng gamitin ng AFP sa politika. Non-partisan 'yan. Kaya po wala, 'di ba? Ano na to kagad, failed na kagad to. Kasi yung mga nabanggit wala eh. Walang matibay-tibay dito. Dado Enriquez, lakas latoyo niya. Tapang lang yan, tapang ampaw lang yan. Vic Rodriguez, wala. Ferdinand Topacio, wala. Mga failed, ilang beses na nag-failed yung mga yan. Kaya wala. Alam mangyayari. Pagising natin ng November 19, si PBBM pa rin ang presidente. Saklap nun, no? Grabe ang inyong panawagan, grabe ang inyong rally. Tapos kada gigising kayo ng umaga, masasampal kayo ng katotohanan na ang Pangulong Bongbong Marcos pa rin ang presidente. Yung sinasabi niyong weak president, nakapagpakulong ng mga matitikas na mga katulad ni Digong at ni Kibulok. Alan, lagapak na naman mga dutain ito sa November 16 to November 18. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo sa vlog ko na ito. Thank you kay Sir Yayam Dison sa video na ating nireaksyonan. Ingat po kayo. Nasa mapanig kayo ng mundo. Momo chup chup. Love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po. Thank you. Babush.